Isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Kamusta po ang inyong gising ngayong umaga? Ako naman po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi muli pa po akong nagising ngayong umaga. At syempre po, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Diyos. Tuwing tayo po ay gigising, tuwing didilat ang ating mga mata, tuwing umaga, At purihin po ang ating Diyos ngayong umaga. Dahil ang Diyos po ay napakabuti, kung ano po yung ating ginagawa sa bawat araw, yung ginawa natin kahapon, gagawin na naman natin ngayon. Kumbaga ang buhay ay paulit-ulit lang, Basta wag lang magpaulit-ulit yung kasalanan, di po ba? Siyempre, bakit paulit-ulit? Kasi tuwing umaga, ginigising tayo ng Panginoon, magpe-pray tayo, magbabasa tayo ng kanyang salita, kakain tayo, iinom tayo, maglalaba, maglilinis ng bahay. Yung iba naman na nagtatrabaho, kung ano po yung trabaho nila, paulit-ulit lang din po yung trabaho nila araw-araw. Kaya ang buhay po dito sa mundo ay paulit-ulit lang. Huwag lang mangyari sa buhay natin yung paulit-ulit na gagawin natin yung kasalanan. Di po ba? So, purihin po ang Panginoon mga kaibigan sa umagang ito. Salamat sa Diyos dahil muli ay binigyan na naman po tayo ng pagkakataon at panahon ng ating Diyos o oras na mula sa ating Diyos para makapagbasa po muli ng kanyang salita. At salamat sa Panginoon sa liwanag pa na binibigay niya sa ating mga mata. Kaya po tayo ay nakakapagbasa pa. Ako po ay 61 years old na. Lulang-lula na. Pero nagbabasa po ako ng Bible. Wala po akong salamin sa mata. Malinaw po, maliwanag po ang Biblia habang akin pong binabasa. At purihin po ang Panginoon. Yan po yung isang himala na talagang pinapasalamatan ko sa Diyos dahil napakahalaga po ng ating mata. Yan, dahil kung wala na po tayong paningin, hindi na po tayo makakabasa ng salita ng Diyos. Hindi na rin po tayo makakapagbahagi ng salita ng Diyos dahil hindi na po natin nababasa. Magiging listener na lang po tayo sa salita ng ating Panginoon. Maliban na lang kung merong mga naitanim ang Diyos na mga salita niya sa ating mga puso, pwede po nating bigkasin kapag wala ng paningin. Pero salamat sa Diyos dahil may paningin pa rin po tayo ngayong umaga. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo lahat, mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapamilya, kapuso, kakampi, ayan. Lahat na po ng letter K, isa pong magandang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Purihin ang Diyos sa buhay nating lahat. At purihin ang Diyos sa kanyang salita na ating babasahin ngayong umaga. At inihiling ko po patuloy ang paggabay, patnubay ng ating Diyos at ang pagsama ng banal na Espiritu Santo sa buhay nating lahat na nagbabasa ng kanyang salita at nakikinig upang sa ganon, maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po tagal-tagalin pa ang aking mga introduction. Buksan na po natin, sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Bilang. Nasa chapter 8 na po tayo at kahapon po ay nasa malawak na chapter 7 po tayo. Pero itong chapter 8 ay medyo kaunti lang po ito. Kaya simulan na po natin mga kaibigan. Bilang chapter 8 verse 1 to hanggang saan ba to? To 26. Ayan, verse 1 to 26. Ang title po nito, ang pag-aayos ng mga ilaw sa tuldang tipanan. Sabi po rito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron na pagsisindi ng mga ilaw, iayos niya ang mga ito upang ang liwanag ay sa harap ng ilawan pumukol. Gayon nga ang ginawa ni Aaron. Ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto, ganoon din ang palamuting bulaklak at ang mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moises ayon sa parisang ipinakita sa kanya ni Yahweh. Nakakatuwa, po, pinitpit, kumbaga may design, hindi basta yung ginto lang, kundi nilagyan pa ng design. At siguro yung pagpitpit ay pare-pareho po
So, ituloy na po natin ang pagtatalaga sa mga Levita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibukod mo ang mga Levita at linisin ayon sa kautusan. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan, paahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang kasuotan. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng 2 batang toro, ang isa'y handog na susunugin kasama ng handog na pagkain at ang isa'y handog para sa kasalanan. Dalhin mo sila sa harap ng tuldang tipanan at ihaharap sa sambayanang Israel. Samantalang inihaharap mo sila kay Yahweh, ipapatong naman ng mga pinunong Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga Levita. Ang mga ito itatalaga ni Aaron bilang tanging handog ng bayang Israel para maglingkod sa akin. Pagkatapos, ipapatong ng mga Levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga toro. Ang isa'y handog ukol sa kasalanan at ang isa'y handog na susunugin upang sila'y maging karapat-dapat sa akin. Iaalay mo sila sa akin bilang tanging handog at itatalaga mong katulong ni Aaron at ng mga anak nito, ganyan mo sila ibubukod at sila'y magiging akin. Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at maiharap kay Yahweh bilang tanging handog, magsisimula na sila sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Sila'y nakatalaga sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Ang mga panganay ng Israel ay itinalaga kong maging akin. Ng gabing lipulin ko ang mga panganay ng Ehipto, kaya sila ay akin. Maging tao, maging hayop. Hinirang ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel upang makatulong ni Aaron at ng mga anak nito sa paglilingkod sa tuldang tipanan sa paghahandog ukol sa kasalanan ng Israel. Sa gayon ay mailalayo ang mga Israelita sa panganib na mamamatay kapag sila'y lumapit sa sanktuaryo. Ang mga Levita ay itinalaga nga ni Moises, ni Aaron at ng buong Israel ayon sa utos ni Yahweh. Nilinis ng mga Levita ang kanilang katawan, gayon din ang kanilang kasuotan. Itinalaga nga sila ni Aaron at ginanap ang paghahandog ukol sa kasalanan. Isinagawang lahat ni Moises ang utos ni Yahweh sa kanya tungkol sa mga Levita. Pagkatapos, ginampanan na nila ang kanilang tungkulin sa loob ng tuldang tipanan bilang katulong ni Aaron at ng mga anak nito. Ang itatagal ng panunungkulan ng mga Levita, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita mula sa edad na 25. Tutulong sila sa gawain sa loob ng tuldang tipanan. Pagdating nila ng 50 taon, pamamahingahin na sila. Ang gawain nila ay di na tulad ng dati. Tutulungan na lamang nila ang kanilang mga kasamahan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng salita ng ating Diyos. Ayan mga kaibigan, napakahigpit po at napaka-organize ng kautusan ni Yahweh kay Moises kung paano po maglingkod ang mga Levita. Unang-una, nilinis muna ang mga katawan ng Levita, yung kanilang damit, kumbaga inihanda talaga sila ni Yahweh at pinili sila ni Yahweh para ihandog sa Diyos ang mga Levita. Napakapalad po ng Levita, di po ba? Pinili ng Diyos para maging kapalit ng mga panganay na namatay. Ibig sabihin, napakabuti ng Diyos sa buhay ng mga Levita kasi talagang mga Levita lang talaga ang pinili ng Diyos na maging katuwang ni Aaron sa pag-aayos sa tuldang tipanan. So, sa panahon naman natin mga kaibigan, kung yung akin lang po, yung sarili ko lang kaisipan, meron lang ako nakikita sa aking isipan na nung mga panahon na ako po ay naging workers din po sa church, ay
talaga pong hindi ka po pwedeng maglingkod sa Panginoon kapag marumi ka. Kaya nga po, dumadaan po kaming lahat. Kami po na tinawag ng Diyos na maging manggagawa sa ubasan ng GIL, ay tinawag po kami ng Panginoon, hindi po agad-agad para makapaglingkod, kundi dumaan po kami sa proseso, iba't ibang seminar, at talaga namang habang dumadaan kami sa seminar ay siyempre nagkakaroon din ng transformation ng aming pagkatao, ang puso, ang kaisipan, the way you act, the way you speak, wali po ba? Yung mga uri ng pamumuhay, talagang inaayos ng Diyos. Bakit? Kasi kailangan kapag tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, dapat tama po ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Hindi po pwedeng dayain natin ang Panginoon, at hindi rin pwede yung basta gusto kong maglingkod, gusto kong maging song leader, gusto kong maging intercessor, gusto kong maging gatekeepers o SOS o kung ano pa man, gusto kong maging pastor, ay ganun-ganun na lang, dadampot ka ng Biblia tapos magpipreach ka. Hindi po ganun Talagang dadaan po tayo sa proseso, gaya po nitong mga Levita, talaga pong guided ito ng Panginoon, at sa pamagitan ni Moises, ni Aaron, ay talagang ginabayan po nila, at ang buong Israelita po, ang buong Israelita ay nagpatong ng kamay, kumbaga ipinanalangin po itong mga Levita habang hinahandog nila sa Panginoon. Kaya ako man po ay nakaranas din ng paghahandog sa Diyos ng panahon po na talagang nilagay din po ng Diyos sa puso ko yung makapaglingkod talaga sa Kanya. Gusto ko rin gumawa, maranasan kung ano po yung joy, kung ano po yung kagalakan ng puso habang naglilingkod sa Panginoon. At kakaiba po talaga mga kaibigan, kapag yung panalangin mula po sa ating mga pinuno sa church, yung mga leaders natin, yung natapos po ang mga seminars, ay isa-isa po kaming nakatayo sa harapan po ng pulpito, at ang lahat ng mga kamay ng mga tao, lahat ng mga dating workers na ay nakatuon ang kamay sa buhay naming lahat, at lahat ng mga workers o even the attendees ay nakatuon, nakataas ang kamay tuon sa amin, at ang kamay ng aming mga leader, mga pastor ay nakapatong sa aming mga ulo, at nagkaroon po ng meron pa pong anong tawag doon? Anointing of oil, yung oil anointing na talagang pinagpipray ng aming pastor. Talagang nakapatong ang kanyang kamay, hindi naman nakadikit yung kanyang kamay sa aming mga ulo, basta sa tapat ng aming mga ulo. At talagang naranasan po ng bawat isa yung revival. Talagang iba-iba po yung gift. Talagang matindi po na anointing ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At ang unang-unang ministry ko sa Panginoon, yung pagiging intercessor. Yan. Diyan po ako unang dinala ng Panginoon sa pagiging tagapanalangin. At yun din po ang panahon na tinuruan po ako ng Diyos ng tamang panalangin. Hindi po yung paulit-ulit na panalangin na ating kinagisnan. Kung ano po yung laman ng ating puso at ilalagay ng Holy Spirit sa ating puso at isipan, yun po ang ating pinapanalangin sa Diyos. At talagang napaka-effective po yun. At ang pangalawang ministry ko po ay Asherit yan. Hindi po tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon. Babalikan ko yung pagiging intercessor. Hindi ka pwedeng manalangin kapag mayroong kasalanan na nakabara sa iyong puso. Habang gumagawa ka ng kasalanan at walang repentance na totoo, hindi ka pwedeng mag-intercessor. Masasayang lang ang panalangin mo dahil hindi naman makakarating sa Panginoon, sa trono ng biyaya ng Diyos sa kalangitan ng iyong panalangin kapag ang puso mo ay punong-puno ng kasalanan o ang buhay mo ay nagpapatuloy sa kasalanan. At ang pangalawa kong ministry ay ang Asherit. Hindi ka rin pwedeng tumayo doon sa labas ng gate para magkamay ng mga dumarating na attendees tuwing araw ng linggo kapag ang puso mo ay galit, kapag ang puso mo ay may inggit, kumbaga kapag ang puso mo ay madumi. Kasi yun lang din ang
ita-transfer mo. Transferring spirit yun eh. Yun lang din ang maibibigay mo doon sa kinakamayan mo. Kaya kailangan talaga malinis. Malinis yung puso mo. Kung may mga problema ka, iwanan mo muna at unahin mo muna yung paglilingkod sa Panginoon ng tama. Yung wala kang iniisip na mga problema. Ang problema, ibinibitawan yan. Ang hindi kayang problema, ibinibigay sa Diyos yan. At hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng solusyon sa ating mga problema. Basta ang mahalaga, gagawin natin yung ating ipinangako sa Diyos na paglilingkod at magpapatuloy ang pagpapaayos natin sa Panginoon. Ano pa ba ang aking ministry? Napunta po ako sa pagba-Bible study at sobra pong nakaka-amaze kasi yung ako na dating masamang tao, masamang ugali ay pinagkatiwalaan ng Diyos na magbahagi ng kanyang salita. At purihin ang Panginoon mga kaibigan. Doon ko nakita yung plano ng Diyos sa buhay ko. Bakit ba ako naging matapang na babae, suplada? Alam niyo po nung araw, ang dami ko pong ginawang kasalanan sa Panginoon eh. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ako ay lumaki sa pamilya na parang walang Diyos, walang pag-ibig, walang takot, na kumbaga mga berdugo ang ugali. Kung manakit ng kapatid, ganun na lang. Kung manakit ng asawa ang aming tatay, ay ganun na lang. Kaya lumaki po ako na punong-puno po ng puot at galit. At kahit minsan hindi po ako nagtitiwala sa mga lalaki. Tingin ko sa lahat ng mga lalaki ay kagaya lang din ang aking tatay at ng aking mga kapatid na berdugo sila. Kumbaga wala silang habag, wala silang awa. Mapa-asawa, mapa-kapatid, mapa-ibang tao. Kapag gusto nilang saktan ay gano'n na lamang. Kaya wala po akong tiwala. Wala po akong tiwala sa iba, kahit sinong lalaki ng panahon na yon. At nagkaroon pa po ako ng kaisipan na okay, kayo na mga lalaki, pag ako lang ay naging dalaga na at kapag ako yung magandang dalaga, tignan ko lang sa inyo lahat ako gaganti. Lahat ng manliligaw ay talagang sasaktan ko kayong lahat dahil hindi naman talaga kayo totoong mga tao sa aking harapan. So yun po, kumbaga marami po akong sinaktan, marami po akong pinaiyak, talagang magpaganon pa man mga kaibigan, talagang iningatan ko ang aking sarili dahil hindi ko naman sinabing iningatan ng Diyos dahil hindi ko nga kilala ang Diyos. Dahil ang aming mga magulang noong araw, lalo ang aming mga nanay, sinasabi laging ganito, alam mo, relate, ito lang, nilagay mo sa utak mo Anya, sabing ganun. Maliit pa ako niyan, mga elementary pa lang ako yan, naririnig ko na parang araw-araw hanggang sa nagdalaga ako, yung tsuri ng aking nanay, yung kanyang tula, araw-araw na naririnig ko. Sabi niya, ikaw na babae ka, tumino ka, kailangan malinis ka. Yan, kapag nag-asawa ka, kailangan malinis ka. Ang isang babae man niya, kahit balutan ng ginto, kapag wala na siyang maipagmamalaki sa kanyang magiging asawa, ito ay kagaya lang ng isang basahan. Grabe po yun, ang input sa puso ko mga kaibigan. Kaya nung ako po'y naghiganti against sa mga kalalakihan, ay talagang iningatan ko ang aking sarili. Talagang matapang po ako At saka takot sila sa mga kapatid kong lalaki at mga berdugo nga. Pero, lately, naunawaan ko, ay Lord, salamat. Kasi ikaw pala yung nag-iingat sa akin. Bakit nga ba nangyari sa buhay ko ang mga pangyayaring yun na napakadami kong sinaktan? Meron pang nagsasabi, muntik na nagpakamatay. Hindi naman po ako maganda mga kaibigan. Sa totoo lang, maganda lang po ako sa panahong ito kasi nasa Panginoon na ako. Pero noong mga panahon na yon, kahit ako man po sa sarili ko, pag tinignan ko ang aking sarili sa salamin ng araw na punong-puno ng galit po, tinanakit ang puso ko. Parang akong demonya Alam niyo po yun, nalilisik ang mata palagi. Yung konting kibot ng yung parang palaban ka palagi, parang makikipagpatayan ka palagi. Pag may tumatawag sa aking mga klase kong lalaki sa school, tatawagin ang pangalan ko, really? Gusto mo mamatay? Yan, ganyan po ako magsalita nung araw mga kaibigan. Pero purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos kasi mula doon sa buhay na yon na parang nakikita ko, inalaw din ng Diyos sa buhay ko yung mga ganong pangyayari sa buhay ko. Kasi
para may maipatotoo po ako sa inyo sa panahong ito. Ayan, doon po tayo nagsimula sa ginawa po ni Moises, ni Aaron at ng mga Israelita sa mga Levita na kumbaga itinalaga nila, inihandog nila ang Levita sa Panginoon para po maging katuwang sa paglilingkod ni Aaron doon sa tulda ng tipanan. Gaya din po ng buhay ko, salamat sa buhay ng mga pastor kasi sila rin po ang nagtalaga sa akin para po ihandog sa Panginoon ang aking buhay upang makapaglingkod din sa Diyos. At alam niyo po ba, nakakatuwa kasi yung karakter kong napakatapang, karakter kong straight from the heart, magsalita, ano po. Ayun nga po, dinala din po ako ng Diyos doon po sa lugar ng matatapang para dalhan po sila ng salita ng Panginoon. So, naunawaan ko po, kaya pala nangyari sa buhay ko yun. Kumbaga wala nang tanong-tanong. Talagang ang tao kapag hindi kilala ang Diyos, ay talaga pong mali yan ang buhay. Hanggat hindi natin nakikilala ang Panginoon, maling landas po yan ang tinatahak na kung ano lang po yung ating naririnig, nakikita, yun ang pumapasok sa ating puso at lumalabas sa ating isipan at ginagawa ng ating pisikal na katawan. Kaya yan po ang kaibahan dahil doon sa panahon po na ako ay tinawag na ng Panginoon para magtrabaho sa kanyang ubasan, bitbit ang Biblia doon sa mga lugar ng mga lasinggiro, mga mamatay tao, lugar ng mga nagsasabunutan ng mga magkakapitbahay. Grabe po, matindi. At salamat sa Diyos na pagtagumpayan yon dahil sinamahan po ako ng Panginoon, ng Banal na Espiritu Santo para magpahayag ng kanyang salita doon. So, yun po ang maganda rin kapag inaanoin po tayo, pinagpipray ng ating mga leader sa church para makapaglingkod po tayo ng tama sa ating Diyos. At talagang itong sina Aaron ay ginagabayan niya talaga yung mga Levita. Siguro tinuturuan ni na Aaron, ito ganito ang paglagay, ganito ang pagdikit, ganito ang pagpatong ng mga gamit doon sa lugar na kung saan ay pinaghahandugan ng mga hayop para kay Yahweh. At meron pang inaano doon para sa kasalanan, di po ba? So, yun po, sa buhay ng isang tao na kagaya ko, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil po habang kami po ay pinapadala ng Panginoon sa mga lugar ng mga matatapang ay nandoon po yung gabay ng Diyos at ang gabay din ng aming mga pastor. Talagang hindi po kami pinabayaan ng aming mga pastor from time to time, ay talagang andoon po yung pagtuturo, yung suporta ng aming mga pastor sa panalangin at suporta sa salita ng Diyos na patuloy po kaming tinuturuan ng salita ng Diyos. Kaya patuloy pong natututo ang lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, lahat ng mga workers. At salamat sa Diyos dahil kapag ang puso natin ay marunong tumanggap ng payo, paalala at salita ng Diyos, tsaka lang po tayo lalago sa pananampalataya. Kaya yun mga kaibigan, salamat sa Diyos dahil sa panahong ito, ang tanging handog na nais ng Diyos na ating ialay sa Kanya ay ang ating paglilingkod, ang ating buhay, ang ating papuri, pasasalamat. At sabi ko nga po, doon ko nakita na akala ko nung araw kapag marami tayong pera, yun ang pinakamagandang bahagi ng buhay natin. Yun ang pinakamagandang pangyayari sa buhay natin dahil ang pera na ang magpapasaya. Na kumbaga kapag dumating sa punto na yung mga pangarap mo ay nakamit mo na, ay yun na ang pinakamasaya, pero hindi po pala. Ang mga bagay po na masaya ka lang ay yung mga bagay na pansanlibutan. Pero iba po yung word na maligaya Kapag tayo po ay naglilingkod at gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon, yun po yung totoong maligaya. At ako po, para sa akin, doon sa panahon na binigyan ako ng chance ng Panginoon na makapaglingkod, yun na po ang pinakamasayang bahagi ng aking buhay na hindi po yun kayang pantayan ng kahit ano pang pangyayari sa buhay ko o mga material sa buhay ko na amin ding naranasan na kamtan. Ibang-iba po, wala pong kapantay yung kaligayahan na yun. Imagine, di ba? Minsan nga, kapag naglingkod ka lang sa kapitan ng barangay, masaya ka na. Naglingkod ka sa mayor, sa mga gobernador, sa congressman, sa mga senador at mga
kung saan-saan pa, di po ba? O Vice President, Presidente ng Pilipinas, di po ba? Parang napaka ano mong tao, kumbaga napakalaki mong tao tignan dahil doon ka naglilingkod sa Malacanang. Pero grabe no, sino po ako? Sino po ako para tawagin ng Diyos para maglingkod sa grabe, Diyos po yun mga kaibigan. Ang pinaglilingkuran po natin ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, lumikha ng ating buhay, nagbigay ng hininga, nagpapakain sa atin araw-araw, may-ari ng ating kalakasan, kahit man ang ating physical mula ulo hanggang talampakan, siya ang lumikha. Lahat ng bagay na narito sa mundo, siya ang lumikha. Tapos eto ngayon, maglilingkod ka sa Kanya. Sino ka naman? Sino ako para paglingkuran ang Diyos? Di po ba? Grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi po niya pinipili na kailangan magtapos ka muna ng mga degree holder ka o mga white collar job ka o kahit mag-doctorate ka. Kailangan mag-doctorate ka muna bago maglingkod sa Panginoon. Pero ang Diyos po ay hindi. Kahit hindi ka nakapag-aral, kahit wala kang tinapos na kurso, kahit hindi ka sikat, kahit ikaw ay nasa laylayan ng kahirapan, pero kapag ang Diyos na ang tumawag sa iyo at sabihin niya, halika, maglingkod ka sa akin, paglingkuran mo ako at paglingkuran mo ang mga tao na nangangailangan ng ating salita para makilala naman nila ako. So, hindi ka pwedeng pumalag. Talagang ang kailangan isagot mo, yes Lord, dahil yun po ay isang napakalaking pribilehiyo. Diyos ko po, Lord, sabi ko nung panahon na yun, sino po ako para bigyan mo ng pagkakataon na makapagbahagi ng iyong salita. Itong buhay ko, ang gulo-gulo. Pero yun nga po, bago po ako nakapagbahagi ng salita ng Diyos, dumaan po ako sa proseso. Talaga pong lahat ng aking naranasan nung araw o ipinaranas sa mga tao na sakit, sa kanilang physical, mental, emotional, talagang grabe po yun. Pag ako'y gumanti, pag ako po'y binato mo ng tinapay o pandesal, ang ibabato ko po sa iyo ay bundok, kasing laki ng bundok na sunod-sunod, hanggang masaktan ka, hanggang sa hindi ka na makagulapay sa sakit. Pagkatao mo, sisirain ko. Ganyan po ako mga kaibigan, kasama nung araw. Pero purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Ngayon po, ang inyong nanay really ay dumating na po sa punto na nasa 61 na yung kalakasan ng aking physical na katawan. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kanyang ubasan. Grabe po. Tuwang-tuwa po ako ng mga panahon na yon. At gaya po ng mga Levita, sabi nga ng Panginoon, magsisimula lang ang Levita sa paglilingkod sa edad na 25 years old. Pero pagdating na ng 50 years old, sila ay tutulong-tulong na lang. Sabi po dito, ang gawain nila ay di na tulad ng dati, tutulungan na lamang nila ang kanilang mga kasamahan. Kumbaga, tutulong-tulong na lang. Dahil, kunyari, ako po ay mas nauna kaysa mga kabataan ngayon, marami akong maibibigay na payo sa mga kabataan kung paano po maglingkod sa Panginoon. Ano po, sabi nga ng mga matatanda parating ka pa lang o papunta ka pa lang, pauwi na ako. Kaya lang sabi ko naman yung philosophy doon na nakita ko, marami naman kasing pabalik na, pero nung nasa lubong nila ang mga kabataan na papunta pa lang doon, hindi man nila kinuwento kung anong meron doon sa narating nila. Kaya yung mga kabataan tuloy-tuloy din na pumunta doon kahit hindi nila alam ang nangyari doon sa pinuntahan ng mga nauna na ano po. So, yun, kailangan lahat na makasalubong natin sa panahon ito, kahit tayo po ay may mga edad na, dapat ikwento po natin kung ano po yung nangyari doon sa ating mga ginawa na nauna na sa kanila, o narating na natin, o napuntahan na natin, o naranasan na natin. Kaya mga kaibigan, maganda po yung good example. Bilang mga matatanda ay maging mabuting example at halimbawa na po tayo sa mga kabataan. Sabi ko nga, mapalad ang mga kabataan ngayon kasi marami po ngayong mga dating mga lingkod ng Diyos na may mga edad na nakakapagbahagi ng mga patutuo, yung mga pinagdaanan, kung paano sila nakatagal, kung paano nila napagtagumpayan ang mga pagsubok habang naglilingkod. Sabi ko nga po nung araw pag umalis ako ng bahay alas 2 sa madaling araw para mag-dawn watch,
para umattend ng Don't Watch sa church. Matatapos po yun ay 7 o'clock ng umaga. Mag-start po yun ng 4 o'clock. Kaya po ay 2 o'clock po ako umalis dito sa aming bahay dahil medyo malayo-layo pa po ang babiyahin. Sasakay pa po ng tricycle papuntang labasan, sasakay ng jeep papunta po doon sa Kabuyaw, tapos bababa ka, sasakay ka naman ng tricycle papunta sa looban dahil ang church po namin ay nasa loob. Kaya po yung dating ko doon ay mga almost 3:30 na. So baga 30 minutes na hintay mo 4 o'clock para mag-dawn watch na. At yung mga panahon na yun na nag-iisa ako minsan kapag hindi po ako nasasamahan ng mga kapatid kay Kristo, kung medyo nanghihina sila, talagang kailangan kong tumuloy at mag-isa. Grabe po, may mga mag-isa ka sa tricycle, ang dilim-dilim, kumbaga sa jeep ay mga 3, 2 lang kayong pasahero. Usong-uso po nung mga panahon na yon ang mga itinatakbo na pasahero ng mga tricycle, hino-hold up, yung mga kababaihang bata pa ay nire-rape, mga ganun po ang balita. Pero ako po ay malakas ang loob ko dahil sinasabi ko lagi, Lord, alam mo, ikaw kasi ang kasama ko, kaya takot ang mga demonyo na ako ay ipahamak yan. So, yung faith lang talaga at lakas ng loob, syempre, ng ating mga puso sa pananampalataya ang gamit-gamit natin at yung salita ng Panginoon at higit sa lahat yung prayer, kasi ako habang naglalakad ako, bumibiyahe ako, tuloy-tuloy po yan ang prayer. Minsan ay umaawit po ako ng medyo mahinang tinig dahil hindi naman po maririnig kapag nakasakay ka sa jeep o sa tricycle dahil malakas naman po yan ang ingay ng tunog nila. So yun po mga kaibigan, at ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi meron na naman pong social media, at ito naman pong social media ang ating gagamitin para po makapaglingkod uli sa Panginoon. Sabi ko nga po, ang galing-galing naman ng Panginoon kasi yung dumating ang pandemic nung COVID-19, wala po mga churches, sarado po lahat ng mga churches. So walang kitaan, walang palakasan, walang pananalanginan sa isa't isa na nagkakatipon, kundi bahala ka sa buhay mo, mag-isa ka, ang Diyos at ikaw, ang pamilya mo ang magkasama. Kumbaga pwedeng video call, pero ang lahat po ay parang naging abala na talaga. At sa panahon pong yun, talaga pong tinuruan din ako ng Diyos kung paano po mabuhay na gamit ang kanyang pananampalataya. Sabi ko nga po, nung COVID-19, lahat kami ina-COVID, 2 beses, grabe, parang mamamatay na talaga yung pakiramdam ko sa sarili ko, parang mamamatay na ako. Pag tinignan ko po yung pamilya ko na talagang halos hirap na, parang mamamatay na kami. Pero purihin ang Diyos mga kaibigan, purihin ang Diyos. Talagang hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo po, napaka-powerful po ng prayer with faith talaga. Tuloy-tuloy na panalangin kahit man nasa gitna na ng kamatayan, na kumbaga malapit ka ng malaglag sa kamatayan, pero ang ating panalangin ay dinirinig ng Diyos. Ang ating apila, yan ay dinirinig ng Diyos na, Lord, wag naman po muna, Lord, kahit isa sa pamilya ko, Panginoon, wag mo naman po, Panginoon, bawasan ang aking pamilya, Lord God, wag mo pong bawasan. Andoon yung ating pagsamo, andoon po yung ating pananalangin sa Panginoon, punong-puno ng pagpapakumbaba. So, yun po ang kagandahan ng meron po tayong experience sa paglilingkod, at hanggang ngayon ay naglilingkod. Hanggang sa may kaya pa tayong maglingkod, ay gawin po natin, kasi hanggat tayo po ay may ginagawa pa sa Panginoon, kahit tayo po ay mga senior citizen na, kahit tayo man ay may mga sakit na dyan, may cancer dyan, diabetic, high blood, acidic, yan naman ang mga problema ng mga physical na katawan ng tao, mga may sakit sa puso, Pero kapag nakita ng Diyos na tayo nagtatrabaho pa rin, nagsusumika pa rin na magtrabaho para sa Kanya, ay ang Diyos naman ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At kahit wala man tayong trabaho, sabi ko nga po sa mga patutuo ko nung nakaraan, wala po kaming hanap buhay. Pero purihin ang Panginoon sa aming mga edad ng asawa ko. At siya po ay pwede kong sabihin
may disability dahil hindi na po siya makapagtrabaho dahil ang labo po ng kanyang mata dahil may stroke po siya, ang mata po niya ang tinamaan. Pero purihin po ang Panginoon. Hindi po nagpabaya ang Diyos sa buhay namin. Patuloy pong pinagpapala ng Panginoon ang buhay ng aming mga anak. Nakakapagtrabaho sila kahit po tinitignan ko hindi sapat sa pangailangan ng kanilang mga pamilya ang kanilang kinikita. Pero purihin po ang Diyos. Lumilipas ang bawat araw na nagkakaroon naman po ng sapat o kasapatan sa pangailangan. At kailangan lang talagang makontento at yung konting tawag dito, pensyon ng aking mister sa SSS na 4,000, ayan naman po ang aming pinagkakasya, pambiling gamot at pambili ng aming pagkain kung ano ang minsan may dumaan na saging, makabili man lang ng saging. Pero pag tinignan po natin yun, mga kapatid, hindi po yun sapat. Sa gamot pa lang ay kulang yan. Pero purihin ang Panginoon since 2021 na wala po na kami mga trabaho. Ang Diyos po ay hindi nagkulang, hindi nagpabaya. Kaya nga po, akin din pong ginagawa yung mga bagay na nais ng Diyos na makita din sa buhay ko ang aking paglilingkod sa Kanya. At itong ministry ko ay nandito na po sa social media kasi dito ko na lang po kaya Hindi ko na po kayang gawin yung gaya ng mga panahon na ako ay nasa kabataan pang edad na lahat ng pintuan kinakatok ko. At kilala ko man o hindi, kinakatok ko para lang mabahagi na ng salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon po ay nauuhaw pa rin ang aking puso sa paglilingkod. Kumbaga sinisipagan ko na gumawa ng mga bagay na ito dito sa social media na loobin nawa ng Panginoon na mayroong talagang nakikinig at mayroong makakilala sa Panginoon. Mabigyan ng lakas ang mga nanghihina sa pamagitan ng ating mga patutuo, higit sa lahat ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa ating Panginoon sa binibigay niyang oras, panahon at pagkakataon at chance talaga. Kumbaga talagang ang Diyos ay napakabuti. Gaya po ng mga Levita, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mga bagay para sa Panginoon. Para rin po tayong nagtatrabaho sa Diyos kasi sa bawat araw, siya rin naman po ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan, ng ating lakas, ng ating hininga. Kapag may sakit, siya naman po ang nagbibigay ng kagalingan. O minsan, kahit hindi ka pa nga magaling, pero parang hindi mo na maramdaman yung sakit mo. Ako po, yung cancer ko, nakikita ko, kumbaga talagang hindi pa po talaga siya healed na talagang, nakikita ko po siya. Minsan nabubuhay, minsan dumudugo, minsan sumasakit, kumikirot, pero wala na po akong pakialam dyan sa cancer. Alam niyo po kung bakit? Nandyan po yan sa katawang lupa. Kapag ako po ay kinuha na ng Panginoon, di kasama na po yung cancer na mamatay, o hindi na po siya makapag-penetrate. Wala pong kapangyarihan ang cancer sa ating kaluluwa, kundi ang cancer ay ginagamit lamang ng kaaway para i-distract ang ating pananampalataya sa Panginoon. At purihin ang Panginoon in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hindi po makapenetrate ang kaaway sa buhay natin kapag intact po ang ating pananampalataya sa Diyos. At para maging intact, huwag po tayong huminto sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos. At isa pamuhay ang salita ng Diyos, ibahagi ang salita ng Diyos sa iba, at manalangin, laging ipanalangin ang ating mga buhay, ang ating pamilya at ang ibang tao. Huwag po tayong makasarili sa panalangin. Lahat po na ilalagay ng Holy Spirit sa ating isipan, sa ating puso ay dapat po nating ilapit sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, yan po ang kagandahan Sabi ko nga po inuulit-ulit ko talaga ito mga kaibigan. Meron pa akong breast cancer. Nakikita ko po siya, buhay na buhay pa siya. Meron po akong uric acid. Meron po akong acid reflux. Meron po akong tama sa puso. In Jesus' name, no? Mga nakaraan yun, mga kaibigan. Meron po akong gallbladder. Tumataas po ang aking BP. May time po na kahit katanghali ang tapat na sobrang mainit ang panahon, bigla po ako mag-chill na halos maglalak yung aking panga. May mga panahon, tulog na tulog ako, nag-chill ako, at ang aking dugo ay umaabot sa almost 200. Ang heartbeat ko 100 plus. Yan po yung mga panahon na grabe yung mga hindi mo inaasahan. Pero alam niyo po ba, grabe, sobra po talagang mapagmahal ang Diyos.
yung pag nararanasan ko na yan, wala po akong ibang sinasabi, Lord, tulungan niyo po ako ha, sakluluhan niyo po ako. Huwag niyo po muna akong kuhanin, Lord ha, kasi gusto ko pa po talagang maglingkod sa inyo. Alam niyo po, na-enjoy ko pang magbahagi ng salita ng Diyos sa social media at kahit man sa mga tao na aking nakakahalubilo o kahit man sa messenger, ay meron po akong kinakausap at binabahagi na ng salita ng Diyos. So, alam niyo mga kaibigan, no, ang Diyos ganun lang eh. Kumbaga talagang inaalaw lang ng Panginoon na maranasan natin ang mga bagay niyan kasi gusto niya pong subukin kung hanggang saan talaga ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya na may kalakip na pagmamahal. Kaya gaya po ng mga Levita, wala pa po ako nabasa dito sa sa chapter 8 na nagreklamo ang mga Levita, kumbaga ay talagang sumunod lang din sila sa kautusan po ni Moses na nagmula sa ating Panginoon. Kaya yun lang din po ang gawin natin at wala na pong ibang napakamasayang bahagi ng ating buhay kundi yung paglilingkod sa Panginoon, mga kaibigan. Wala na po. Alam niyo po yung trabaho ng pagiging teacher, nakakapagod po yun. Yung iba parang ayaw na lang ulit-ulitin pa, ayaw nilang maisip yun. Pero alam niyo po yung paglilingkod sa Panginoon, kapag ikaw po ay nagkakaedad na, sariwang-sariwa po yan ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating isipan, sariwang-sariwa po yan. At hindi po tayo matatapos sa paglilingkod sa Diyos. Siguro yung ating pananalangin, yung ating ginagawa, hanggat tayo po may kaya, mag-e-end lang po yun kapag inalis na ng Diyos yung ating hininga. So, purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat, mga kaibigan. Subukan nyo rin pong maglingkod sa Panginoon sa abot ng kakayahan na binigay ng Diyos sa inyo. Sabi ko nga, hindi natin kailangang maging pastor para lang makapaglingkod. Hindi po eh. Ang Diyos po ay tinawag yung 12 disciple niya, mga mangingisda po yun. Sabi po niya kay Pedro ba? Pakainin mo ang aking mga tupa. Paulit-ulit na tinatanong ng Panginoon kay Pedro, mahal mo ba ako? Paulit-ulit ding sumasagot si Pedro na parang nababagot na. At ang bilin lagi ng Diyos, pakanin mo ang aking mga tupa. So walang sinabi ang Panginoon, Pedro, mag-aral ka muna, magtapos ka, mag-doctorate ka, kailangan ang kurso mo ganito, kailangan mataas para maunawaan mo ang salita ko. Pero ang sinabi rin ng Panginoon sa kanya ng salita, ang katalinuhan ng mundo ay isang kamangmangan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po ang mga tinawag ng Diyos, yung mga mangingisda kasi para makita nating lahat na ang Diyos pala ay talagang Diyos ng himala. Hindi siya namimili ng tao kung sino ang maglilingkod sa Kanya. Gaya po ng mga Levita, di po ba? Itong mga Levita, wala naman pong sinabi dito. Wala po tayo nakita na ang mga Levita, dati ito ay presidente, dati ito ay congressman sa panahon ng mga Israelita. Wala po eh. Kundi talagang sila po yung mga pinili ng Diyos para maging katuwang ni Aaron sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, huwag nating sabihin na ay hindi na namin kaya, wala na akong kaya. May kaya po tayong lahat kapag hiniling po natin sa Diyos. Ako po, hiniling ko po kung paano ako matutong manalangin. Hiniling ko po sa Diyos na maunawaan ko ang kanyang salita. Hiniling ko rin po sa Diyos na makapunta sa grupo ng mga intercessor. Hiniling ko rin po sa Diyos na makapagbahagi ng salita sa mga tao. So, yun po ay parang hindi ko na po yan naramdaman. Tuloy-tuloy na lang po yan na nangyari. Para po siyang parang isang daan na binuksan ng Panginoon, yung gate. Tapos tuloy-tuloy ka nang pumasok doon at kung ano po yung trabaho na nasa loob ay tuloy-tuloy mong ginagawa. Yan po ang illustration na nakita ko sa ating buhay nung panahon po na kinahabagan din po ako ng Panginoon at nagsimula din po ako sa church para po maging kaisa doon sa mga manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan. So yun po mga kaibigan, ayan, pasensya na po kayo ha. Talagang pag ang Panginoon na po ang ating pinag-uusapan, talagang halos hindi po natin ihinto. Kaya lang 43 minutes. Sorry po mga kaibigan ha. At medyo po napapatagal po ang ating sharing. Ayan, Bible reading dapat pero may kasamang sharing. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay, sa inyong pakikinig. Salamat po talaga sa inyong lahat. Salamat sa mga may malasakit. Grabe.
Salamat sa inyong pagmamalasakit sa aking YouTube channel. Ganoon na rin siyempre sa buhay ko. Salamat po at ang Diyos po ang nakakakilala, nakakaalam sa inyong lahat. At ang Diyos na rin po ang siyang magpala sa inyong mga buhay. Ayoko pong itaas kayo sa umagang ito, kundi itinataas ko po ang Diyos sa buhay ninyo mga kaibigan. At alam ko na ang patuloy na ginagawa ninyong kabutihan ay ang Diyos po ang nakakaalam at nakakakita. At ang Diyos po ang magbibigay ng reward sa inyo. Doon yung reward na hindi nyo inaasahan. Minsan, sinasabi natin, okay na ako, pwede na to, pero ang Diyos po ay hindi pumapayag hanggang sa yung salitang to the fullest. Alam nyo yun? Alam ko na alam nyo yun dahil magagaling po kayo mag-English. Ako po ay talagang, hindi po ako masyadong magaling mag-English, pero alam po natin yung rumaragasa, yan, bumabaha na biyaya at pagpapala ng Diyos ay mararanasan po ninyo. Hindi po lamang sa mga material na bagay, higit sa lahat sa spiritual, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po talaga, 45 minutes na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos, ingatan, pagpalain, turuan ng kanyang salita ang ating buong sambahayan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.